Hello po, magandang umaga po sa atin lahat. Ngayon po, magde-demo po tayo sa router. Bali, ang gamit kong router ngayon dito ay PLDT po kasi wala akong TP-Link kaya medyo magiging iba yung kanyang UI. Sige po, first up po, magpunta tayo ng ncpa.cpl. Check muna natin yung atin. Kaya, tapos dapat to naka-obtain para makuha natin yung kanyang IP address kung ano ba ibabot ng router. Skip po na. Dito properties, tapos IPv4. Dapat po naka-obtain. Same din naman po sa ating mga TP-Link router. Naka-obtain din dapat siya bago natin siya i-configure. Pag na-okay na po yan, sige po. Ano natin to? Tapos disable, enable. Enable natin siya. Tapos CMD. Naman tayo sa CMD, ipconfig para makita po natin kung anong kanyang binatong IP address. Yun, hanapin po natin yung Wi-Fi, Realtek. Ito yung sa ating internet. Tapos, sa VMware naman to. Teka, parang wala dito. Pag wala dito, check na lang natin sa ilalim siguro. 192.168.1.1. Ayaw makita dito sa ano niya eh. Pasukin lang natin sa browser. 192.168.1.1. Connected ba tayo? Hindi pala nakaka-connect. Hindi pala connected. Disconnect tayo. Connected na. Proceed tayo. Yan. Dito, dahil meron siyang lalagyan ko lang yung muna yung password. Di ba po sa ating TP-Link, uh, once na tayo configure, may to change password. So, ilagay lang natin yung ating segmented na password po. Save natin. Okay, reconnect tayo. Halos same din lang naman po siya doon sa TP-Link. Yung iba niyang mga pinagkaiba lang yung UI. Tapos siguro yung ibang settings, baka may pagkakaiba. Ayun. Disconnect tayo. Tapos, welcome to, anong sabi dito? Skip na lang natin. Yan.
Dito mapapansin nyo, mayroon tayong dashboard, internet, home, SMS, wireless router. Ayan, naka-enable po yung DHCP server niya. Meron. Tapos, siguro yung SSID na lang. Nasaan yun? Una, pinapalitan natin, diba siya? Doon sa TP-Link, pinapalitan siya natin ng SSID. Ginagawa natin JP router or silang router, gayon. Hanapin natin po siya. Saan? Ito. Yan. Network SSID. Palitan natin siya. JP router. Or silang. Silang yata. Router. Silang. Tapos yung kanyang password. Save na lang natin. Since ito lang naman yung ating papalitan. Wala naman dito. Tapos kung maalala po natin, doon sa ating TP-Link, di ba nag-ano tayo ng back filters, yung sa block at saka sa adding. Disconnect tayo. Lagi tayo na-disconnect kasi hindi siya nakalan. Wi-Fi ang gamit po natin eh. Ayan siya. Tapos dito sa Mac filters natin, yan. Dun sa ating, kung maaalala po natin, yung ating TP-Link, yung Mac filters, clickable na lang, allow at yung access mode ba yun? Diba, i-allow natin siya. Yan. Dito, manual natin siyang i-add yung Mac filter address. Hindi katulad ni TP-Link na pag nagpindot ka ng add, lalabas na yung mga nakakonect. Dito, hindi pa po. Kailangan talagang i-ano, manual. Tapos sunod natin. Yan, dito. Ito, LAN IP address. Sa network natin, di ba pag napunta tayo ng TP-Link, advance, tapos dun sa gilid may network. Tapos yan, yung pipindutin mo pa yung LAN IP address. Kung saan pwede mong palitan yung halimbawa, gaya ng sa Team 4, ang nakalagay ay 220.10.10.2. Dito kasi hindi siya pwedeng palitan, no? Naka-ano siya. Naka-default na siya dito. Ito lang pwede mong palitan. Hindi natin siya mababago. Okay, pero pag gawin natin itong dulo, gawin natin ito. Tapos, DH server naka-enable. Dito naman po, mapapansin nyo, yung kanyang start IP address saka end address. Ito yung mga plus 10 or plus 15 na nakalagay sa ating pre-assessment guide or yung ibibigay ni assessor sa atin. Dito, ang gamitin na natin yung last time natin sa initial assessment po. Bale, ay nagsimula siya sa 6. Tapos, ang katapusan niya ay 20. Save lang natin. Okay, nakasave na. Tapos, ano pa nga natin? Medyo kulang kasi ito eh. Para yung binatan niya doon sa IP address ngayon. Check natin ito. Naglalag. Wala. Dahil nagbago tayo ng IP address. Okay. Enable natin siya. Not connected. Hindi makita. Pero mahirap dito kasi hindi siya naka router, hindi naka ano siya, naka wifi. Hindi siya naka LAN. Okay.
Push natin. Okay. Dahil nagpalit tayo na IP address. Ito. IP config. Ito. Mapapansin nyo. Tapos yung binato ni router sa atin na IP address ay yan na. 10.16. Pasok naman siya, di ba? Pasok po siya. Ayan, pasok tayo dito. Lang ulit tayo. Tapos yung password natin. Yan. Dito, ito yung pinaka-dashboard na po. Makikita natin dito yung mga binago natin. Bali ay yung kanyang SSID, yung password niya. Tapos yung gateway. Are. Tapos yung ating starting. Wala dito. Yan. 6 to 20. Ano po? Ngayon, ang gagawin natin, dun sa ating pre-guide, is i-disable daw natin si DHCP ni router. Tapos, ito, disable natin. Tapos, i-static natin. Yun po ang sabi. Di ba, again, mag-i-static tayo. Wait lang. Baka meron pa ditong tayo nakakalimutan. Yan o. Makikita nyo. Naka 16 siya. Yun ang ibinatin ni router sa atin. Tapos, yan dito sa all connected device, pwede natin dito ring i-block po dun sa MAC filtering. Meron din pala dito po tayo. Sunod natin, sige, mag-static tayo, i-disable natin to. Save. Save. Okay. Tapos, tayo sa ncpa.cpl ulit tayo. Set up natin properties IPv4. Bali ang IP address natin dito ay gagawin natin ito .168.10. Kasi nagsimula tayo sa sa 6 to 20, try natin siya gawin 6 kung magbabago pa siya. Tapos default gateway 192.168.10.2. Tapos yung preferred DNS natin, same lang din po ng ito nasa taas. Nakakalimutan. Okay na. Tapos disable, enable. Hindi na pinipin po. Connect tayo. Tapos CMD tayo. IP config. Ayan. Successful ang ating router. Disable natin siya. Tapos yung DHCP server. Tapos ito po tayo. Sa naman po, sa ating WAP, bali ang pag-ano naman po nun, di ba, tatanggalin natin yung yung kapit niya is server, i-direct natin sa WAP port do sa orange. Tapos pag sinaksak natin siya, doon natin sa server natin i-configure si WAP kasi siya ang malapit. Tapos pag na-configure na, pagka nakapasok tayo sa IP address ni WAP, ang gagawin po natin, papalitan natin yung time zone, tapos yung kanyang WAP name, yung WAP SSID, WAP password, tapos ano pa ba yung isa? Yung kay
yung ano bang mode niya. Change mode natin siya doon sa taas. May makikita kayo sa part dito sa part na ganito. Change mode. Doon sa change mode nakalagay doon router mode, tapos access mode. Yan. Ang i-click na doon yung access mode para maging extension siya ni router. Hindi siya parang magiging another router nyo po. Tapos pagka na-change mode nyo, confirm, okay, yan. Tapos magre-reboot siya. Pag nag-reboot siya, yun, okay na, setup na. Check nyo lang yung DHCP, yung mga ano niya, sa advanced settings, kung siya ba ay ano yung DHCP niya, yung mga ganyan niya. Tapos yung kanyang MAC filtering, i-check nyo rin. Kasi, dapat siya naka-enable. Tapos, si accessor, try connect sa inyo, dapat mabla-block na siya. Ngayon po ang mangyayari. Yun na lang po. Hanggang doon lang po ang ating WAP at saka router. Maraming salamat po. Siguro na lang po sa atin sa actual natin sa ating pong training center. Sige po, maraming salamat po.